Ngayon, ating pag-aralan ang tungkol sa area. Sa parihaba na A at parisukat na E, alin kaya sa dalawa ang mas malawak at gaano kaya ito kalawak? Pindutin natin ang pause icon. Pag-isipan natin ang paraan kung paano ihahambing ang lawak. Ngayon, tingnan natin. Alamin natin ang dalawang uri ng mga pamamaraan upang ihambing ang lawak ng dalawang hugis. Ang unang paraan ay ang direktang paghambing ng dalawa. Una, ayusin natin ang parisukat at parihaba tulad ng ipinapakita sa kanan. Sunod, putulin natin ang mga nakausling bahagi at pagpatunging muli ang mga pinutol na bahagi ng ganito. Kaya ayon sa nakausling bahagi, malalaman natin na mas malawak ang parisukat na E. Sa makatwid, nalaman natin na mas malawak ang parisukat na E. Ngayon, ang pangalawang pamamaraan naman ay ang hatiin muna ang hugis sa pare-parehong laki at ihambing ang lawak ng dalawang hugis sa pamamagitan ng dami ng mga bahagi. Una, hatiin natin ng may 1 sentimetro na side na parisukat ang parihaba na A at parisukat na E tulad ng ipinapakita sa kanan. Ihambing natin ang lawak ng sukat sa pamamagitan ng dami ng bilang ng parisukat na may 1 cm side. Ang bilang ng 1 cm side na parisukat sa loob ng parihaba na A ay 15 piraso. At ang bilang ng 1 cm side na parisukat sa loob ng parisukat na E ay 16 na piraso. Sa makatwid, nalaman natin na mas malawak ang parisukat na E ng 1 pirasong 1 cm side na parisukat. Sa pangalawang pamamaraan, ang bilang ng mga nakapaloob na 1 cm side na parisukat na nagpapahiwatig sa lawak ng isang hugis ay tinatawag na area. Gayun din, ang area ng 1 cm side na parisukat ay isinusulat ng ganito at binabasa ng 1 square centimeter. Ang unit ng area ay 1 square centimeter. Dito, ang area ng A ay 15 square centimeter ayon sa nakapaloob na 15 pirasong 1 cm side na parisukat. Samantala, ang area naman ng E ay 16 square centimeter ayon sa nakapaloob na 16 na pirasong 1 cm side na parisukat. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.